Kumpirmadong sasailalim or posibleng sumailalim na si Justin Brownlee sa operasyon para sa kanyang kanang hinlalaki. Petsa kung kailan isinailalim si Brownlee sa test ng FIBA, inilabas ni Dadin. Hindi naman ikinaila ni Kailum Harris na may mga paaralan ng kumakausap sa kanya dito sa Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kinumpirma ni Dadin Quinito Henson sa kanyang column na isasagawa or posibleng na isagawa ng operasyon sa kanang hinlalaki ni Justin Brownlee. Sa kanyang column sa Philstar, inihayag din ito ang petsa ng posibleng pagbabalik sa court ng resident import ng Barangay Ginebra at naturalized player ng Gilas, Pilipinas. Narito ang report. Tutukan natin si Dadin Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Isa sa ilalim na ngayon sa operasyon ng import ng Ginebra at naturalized player ng Gilas na si Justin Brownlee para tugunan ang na-dislocate niyang kanang hinlalaki. At kung magiging maayos ang lahat sa kanyang paggaling, dapat ay makabalik na siya sa court sa July 8. Kumpirmado, hindi na siya nagdalawang isip. Magpapa-opera or posible na operahan na siya sa kanyang kanang hinlalaki. Parang yun naman talaga yung plano, di ba? Ang ayusin ang problema sa kanyang kamay. Grabe pala talaga, di ba? Ganong kabigat ang dinaanan niyang pagsubok habang naglalaro sa Barangay Ginebra kalaban ng TNT Tropang Giga. May injury pero kinailangan niya samahan ng kanyang grupo at tapusin ang Best of 7 Championship Series. Hindi biro, Doon naman tayo sa recovery. Since dadaan or posibleng dumaan na siya sa operasyon, hinala ni Dadin, babalik si Justin sa aktual na bakbakan ngayong July 8. Halos isang buwan bago magsimula ang FIBA Asia Cup. August 5 to 17 kasi yun yung FIBA Asia Cup. Kaya isip natin, okay na okay yun para sa pambansang kupunan. Kung fully recovered naman siya at walang anumang problema, sigurado makakasama siya sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Kailangan siya dito kasi hindi biro magiging kampanya ng Gilas Makakalaban ulit nila yung tumalo sa kanila noong February, ang Taipei at ang New Zealand. Mabigat yon kasi loaded na loaded ang dalawang kupunan na nabanggit natin. While ang Gilas, kulang tayo kasi wala si Kai Sotto. Hindi naman actually kulang dahil mabubuo naman ang players natin. Ang problema, yung pagkawala ni Kai Sotto sa hanay. Kaya sobrang mahalaga magiging presensya ni Justin Brownlee dito sa Asia Cup ngayong August 5 to 17. Bukod sa operasyon sa kanang hinlalaki ni Brownlee, pinag-usapan din sa column ni Dadin Quinito Henson ang posibleng suspension ng FIBA bunga ng nakitang substance sa import ng Barangay Ginebra nang sumailalim itong muli sa test. Ang naturang test ay tila hindi malinaw sa ating mga kababayan kung kailan ito isinagawa. Tanong, kailan nga ba ito isinagawa ng FIBA? Tutukan natin si Dadin Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Isinagawa ang test pagkatapos ng laro ng Gilas laban sa New Zealand sa ikatlong FIBA Asia Cup qualifying window. Ang clean game program ng FIBA ay sumusunod sa guidelines na itinakda ng WADA. Si Brownlee ay nagpositibo sa parehong gamot noong 2023 at nagsilbi ng 3 buwang suspension. Ayun, nangyari yung test pagkatapos ng bakbakan ng New Zealand at Gilas, Pilipinas. Ang tagal ng resulta, di ba? February pa yan pero ngayon lang lumabas yung resulta. Parehong substance din pala yung nakita kay Brownlee katulad ng nakita sa kanya nung Asian Games na ginanap sa China. Ang depensa kasi doon ni Brownlee, legal lang nasabing substance sa US at hindi lang yan may reseta naman sila mula sa doktor. Tandaan natin nung nakaraang suspension, 3 months lang yan, di ba? Pero hindi na nila kinontes yun. Palagay natin, posibleng ganun ulit yung mangyari. Hihintayin na lang nila na matapos ang posibleng 3 buwan na suspension kung magkakaroon talaga ng suspension na itong si Justin. Kasabay kasi ng suspension, yung pagpapagaling ni Brownlee sa kanyang kanang hinlalaki na naoperahan. Base na rin kay Dadin Quinito Henson. Kaya okay na rin yung timing ng operasyon sa kanya. Hindi rin naman siya pwede maglaro kung sakali, di ba? Sa ngayon, base naman sa pahayag ni Miss Erica D, ang Executive Director ng SBP, wala pa silang natatanggap na anumang abiso mula sa FIBA. Kung may suspension ba sila or wala or kung gaano katagal ang suspension na ibibigay dito kay Justin Brownlee mula nga dito sa FIBA, di ba? Inamin din ni Miss Erica D na alerto sila sakaling magbaba ng hatol ang FIBA. Ibig sabihin, may plano sila sakaling hindi maging maganda maging resulta ng hatol. Kung hindi pa nagbibigay ng anumang hatol ang FIBA para kay Brownlee, tahasa namang inamin ni dating Gilas Pilipinas youth star Kailum Harris na kinakausap na siya ng ilang paaralan dito sa Pilipinas. Sa kanyang pahayag, inilantad niya na may pumukaw na ng kanyang interes. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Kailum Harris sa report ng Spin.ph Top sa Spin.ph.
Ang plano ko manatiling bukas. Sa totoo lang gusto kong mag-aral sa US, but at the same time, ayoko naman mag-deny. Gusto kong bukas lahat ng option ko. Ilang school sa Pilipinas ang nakikipag-usap sa akin, pero sikreto muna yan. Pero may ilan na pumukaw na ng aking interes. Sa totoo lang sayang si Kailum Harris kung hindi siya makukuha ng universities natin dito sa Pilipinas. Kung doon talaga siya sa US mananatiling mag-aral. Ang laki ng magagawa niya dito sa Pilipinas sa larangan ng basketball. Nakita na natin yan dati nung sumabak siya sa Gilas Pilipinas Youth. Pero ang good news, ayon sa kanya, may ilang kumakausap na sa kanya na parang nagugustuhan niya ang alok. Ibig sabihin may chance na makuha siya. Good news yun kasi mas malaki magiging chance na mapabilang siya sa hanay ng Gilas sa pamamahala ni Coach Tim sa mga darating na panahon. Mas magkakaroon ng bagong dugo ang pambansang koponan. Kailangan natin ng mga katulad niya dito, lalo na at hindi na bumabata ang ilan nating players dito sa Gilas. So hopefully mag-focus talaga si Kailum Harris dito sa Pilipinas kasi sayang talaga In fairness naman dito sa ating mga universities, hindi rin naman sila tumitigil para makuha yung attention ni Kailum Harris, di ba? So sana mas piliin niya talaga na mag-aral dito sa Pilipinas. So guys, maraming salamat.